Mga kaibigan, ulitin niyo po. Ang ikalawang kamatayan, dalawa lang po. Amen. Ito po, ang kamatayan po natin ay pintuan patungong impyerno. O kaya naman ay pintuan patungong langit. Right. Huwag na po tayong huwag na po nating ipagpaliban ang pagtanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas at Panginoon. Hindi mo tiyak ang iyong buhay. Huwag po tayong magmalaki, tayo bata pa, hindi pa tayo mamamatay. Kung may oras po, ang tanong kailan ba natin ihahanda ang buhay pagkatapos mamatay? Kasi pagkatapos mamatay, may ang pwedeng puntahan natin ay sa impyerno. Pwede rin sa langit. Pero ang sabi ang tiyak, ang sinasabi ng Bible, ang tiyak ay tayo ay mamamatay. Kaya nga habang may hininga pa, kung bukas pa hindi natin alam, baka huli na ang lahat. Ngayon ang panahon na isuko ang sarili sa Diyos. Manampalataya ka at tanggapin si Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tagapagligtas para saan? Tagapagligtas po, ililigtas tayo sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang ating kasagutan. Yun po, tiyak at malinaw ang sinasabi ng Bible na ang tunay na ang impyerno ay tunay, sabi ng Biblia. Ang langit ay tunay din. Pero may tiyak din na kasagutan sa problema ng kasalanan. Wala na pong iba. Ang Panginoon, ang Diyos Ama, ipinakita sa Bible ang itsura ng impyerno. Para ito'y matakot po tayo. Para malaman natin. Ang isang katiyakan na sagot ng Bible, sinabi na po rito ang pamamaraan kung paano makatiyak ng langit. Wala na pong iba, kundi ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus Christ po ang sagot sa lahat. Amitin natin sa ating sarili na tayo'y makasalanan at kailangan po natin ng tagapagligtas. Mga kaibigan, wag na po nating hayaan na walang tagapagligtas sa buhay natin. Si Jesus po namatay sa krus ng Kalbaryo para hugasan tayo sa ating mga kasalanan. Siya po'y namatay para sa atin, para sa sanlibutan. That whosoever, sabi ng John 3:16, whosoever, lahat po wala po pinipili, lahat po tayo pwedeng mailigtas. Whosoever believeth in Him shall have an everlasting life. Hindi po ang status ng buhay mo ang magliligtas sa'yo. Hindi ang iyong kayamanan o ang status ng iyong buhay. Tanging si Jesus Christ, mga kaibigan. Panampalatayaan po natin. Siya'y namatay sa krus. Tumanak ang kanyang dugo para hugasan ang ating kasalanan. At siya'y inilibig at pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay muli. Yun po ay panampalatayaan natin at umiwas na sa kasalanan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Pag 5 minutes, hindi saan ko na. Okay na ba? Pre. Pre ka na? Pre. Sige. Meron ka pa? 5 minutes. 6 minutes ka na lang. 6, 5. Tayo po'y magdasal, mga kaibigan. Dakila naming Diyos sa langit, maraming salamat muli sa araw na ito. At kami nakapagbahagi ng iyong salita. Panginoon, kung may mga nakikinig man dito na gustong sumampalataya sa iyo, Panginoon, kung sino man ang gustong sumunod kay Jesus Christ, manampalataya ka, aminin mo na ikay makasalanan, aminin mo ikay makasalanan at kinakailangan mo ng tagapagligtas, si Jesus Christ. Panampalatayan mo ng iyong buong puso na siya'y namatay sa krus, inilibing at nabuhay muli para ikay
mailigtas. Saan po? Sa dagat-dagatan na po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name, pray. Amen. Ang mga pangako ng Diyos sa mga tumanggap sa Panginoon, may pangako pala ang Diyos. Sabi ng John, chapter 1, verse 12, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Dati po tayo'y anak ng demonyo. Pero kapag tayo tumanggap sa Diyos, may pangako. Tayo po'y magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi ng John chapter 10:28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kaaway. Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Tandaan po natin mga kaibigan na hindi po tayo naligtas dahil sa ating magagandang gawain o kaya sa ating sariling gawa. Ang kaligtasan po ay biyaya, ay pinagkaloob lamang po ng Diyos. Okay, it is by grace through faith. Sa biyaya lamang po. Wala po tayong kinalaman o wala po tayong kakayanan para iligtas ang ating sarili. Ang tanong, willing ka bang mailigtas? Kasi si Jesus Christ willing si Jesus Christ na ikailigtas at siya lang po ang tanging may kakayanan para tayo iligtas. Maraming salamat.